Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Inilabas niya agad ang tunay niyang kulay. Triggered agad siya sa mukhang to. Marahan kong nilaro ang hawak kong wine glass. Marahang ginalaw ko iyon upang umikot ang laman ng wine nito. Kasalukuyan kaming narito sa birthday ni Joaquin. Kompleto ang magkakaibigan, mga bago na naman ang bitbit na babae. Pwera rito kay Joaquin, nakasama si Cathy. Hindi umaalis sa tabi ko si Emmanuel. Tinatama daw ito makihalubilo. Pero feeling ko, itinataas lang nito ang pagbabantay sa akin dahil simula nung nakaraang araw ay iba ang tingin na ibinabato sa akin ni Katrina at Daniel. Well, mas lalo na si Katrina dahil kahit hindi kasi ako mag-effort ay nakukuha ko siya sa natural na paraan, ang atensyon na kinikrave nitong makuha. Sayaw na lang tayo? Yaya ko rito na inilapag na ang hawak. Mabilis naman itong tumayo at iginiya ako sa gitna. May ilang couple na naroon at nagsasayaw. Agad akong yumakap kay Emmanuel habang marahan kaming sumasabay sa malamyos na tugtugin. Wala pa man akong ginagawa pero pakiramdam ko, nanginginig na sila sa takot. Usal ko na bahagyang inilapat ang dila sa leeg ni Emmanuel at marahang pinalandas iyon doon. Nananadya dahil kitang-kita ko kung gaano katiim ang titig ni Daniel sa akin. Humigpit ang kapit ng asawa ko sa aking bewang dahil sa ginawa ko. Dapat lang, hindi ka naghanda ng ilang taon para lang malitin pa rin nila. Nai-imagine ko kung paano guguho ang mundo ni Katrina na inagaw lang naman niya sa akin. Nakangisi kong ani at bahagyang lumayo kay Emmanuel at nakipagtitigan dito. Patuloy pa rin kami itong nagsasayaw. Handa na ang uuwian natin sa Santa Estrella. Talaga? Ani ko na naglalambing na isinandal ang pisngi sa dibdib ni Emmanuel. Oo, sa mismong subdivision kung saan sila nakatira. Bumungis-ngis ako at tumango-tango. Napansin kong tumayo si Daniel at inalalayan si Katrina na magsayaw. Waring nananadya na malapit sa pwesto namin ang mga ito nagtungo. I don't know, critical na ang lagay ni Daddy. Simula talaga nung nawala si Ella, ay parang nawala na lakas si Daddy na magpatuloy. Dinig kong wika ni Katrina. Nananadya nga talaga. Pero hindi ako affected. Alam ko ang sitwasyon ng mga magulang ko. Oo, nahirapan ang mga ito nung nawala ako. Pero walang sakit ang ama ko, gaya ng pinapalabas ito ngayon. Saka walang sense rin itong babaeng to. Sa ganitong lugar pa talaga gagawa ng kwento na paghahalataan na hindi gumagamit ng utak. Change partners. Hindi ko alam kung yung host ba ang nagsabi noon. Inangat lang din ni Emmanuel ang kamay ko at saka ako umikot. Sa pag-ikot ko ay nakita kong si Daniel na ang partner ko. Habang si Katrina naman ay ang partner ay si Emmanuel na cold lang ang ekspresyon ng mukha. Waring intimidate ang babae. Stop looking at me like that. Baka magselos ang asawa mo. Kalmadong ani ko kay Daniel. Ikaw si Carmela? Sabi rin ni Katrina sa akin yan. Takot na takot siya tapos parang galit. Nasaan ba tong si Carmela na to? Para pag hinalaan niyo ako si Carmela. Dahil ikaw naman talaga. Nandito ka ba para maghigante? Seryosong ano nito. Hindi ko maintindihan kung tama ba ang pagkakaunawa ko sa titig na iyon. Wari itong nangungulila sa babaeng never naman itong pinahalagahan. Bakit kailangan maghigante? Bakit pakiramdam ko'y may ginawa kayong mali sa Carmela na yon? Takot, galit, at parang big deal sa relasyon ninyo ni Katrina si Carmela. Ang weird, komento ko. Bahagyan itong pinisil ang bewang ko. Wife? Naluluha ito pero bahagya akong natawa. Baka sabunutan ako ng asawa mo sa ginawa mo. Bahagya akong tinapik ang balikat nito. Tumigil na sa pagsasayaw at bahagyang umatras. Napatigil din si Emmanuel at Katrina na parang parehong labag sa loob ang pagsasayaw. Babe, nagugutom na ako.
Kain muna tayo. Malambing na ani ko sa asawa ko na agad na lumayo kay Katrina, saka lumapit sa akin. Tinanggap ko ang nakalahad nitong kamay at bumalik kami sa table. Babaliw man sila ng husto, hindi pa rin nila makukuha ang sagot na gusto nilang marinig. Si Emmanuel na titig sa mukha ko. Tiyak na gagawa sila ng paraan para masagot ang mga tanong sa isipan nila. May mga tao akong naikalat para mamanman sa kanila. Kalmadong ano ko rito. 2 step ahead. Proud na ani ni Emmanuel sa akin, sa kamarahang hinaplos ang pisngi ko. Well, ikaw ang nagturo sa akin yan. Confident na ayon ko rito, saka pareho kaming bahagyang natawa. Pakiramdam ko nga'y hindi naman nag-e-enjoy si Katrina at Daniel sa party na ito, dahil buong gabi ay kami ni Emmanuel ang minamatyaga ng mga ito. 12:00 na ng hating gabi. Sinundo kami ng helicopter at umuwi sa kabilang isla. Sa Lunes ay babiyahin na naman kami nito para magtungo sa Santa Estrella, kung saan magsisimula ang tunay na laro. Pasilip lang muna, patikim sa pagsisimula ng laro ko. Welcome home! Bigkas ni Emmanuel nang bahagya kaming huminto sa gilid ng kalsada upang pagmasdan ang arko ng Santa Estrella. Ilang taon din ako nawala. Ano kayang reaksyon ng lahat once na makita nila ako? Tiyak na matatakot. Lahat sila ay guilty sa pagkawala mo. Iyon nga ba ang mararamdaman nila? O baka nagdiwang pa sila nung nawala ako? Hindi na yun mahalaga. Ang importante ay ngayon, narito ka na. Umusad muli ang sasakyan at tuluyang pumasok sa bayan ng Santa Estrella. Handa na ang tutuloyan naming mansyon sa isang sikat na subdivision doon. Nasa subdivision na iyon din ang pamilya ni Daniel at si Katrina. Nag-reach out na sa office si Daniel. Mukhang kailangan talaga nila ng tulong ko sa project na iyon. Just go with the flow. Saka na natin bitawan kapag nakaasa na totally sa atin. Sagot ko rito. Papasok na ang sasakyan sa entrance ng subdivision. Hindi na hinarang ang sasakyan nang pumasok kami roon. Nararamdaman ko na ang excitement. Makahulugan ang ngiti na ani ko rito. Feel it hanggang sa masatisfied ka. Tugon ng lalaki na abala pa rin sa pagmamaneho. Huminto lang ang sasakyan nang tumapat na sa kulay gray na gate. Agad yung bumukas. Naghihintay na ang mga tauhan at sabay-sabay na yumukod nang bumaba kami ng sasakyan. Init siya ni Emmanuel ang susi sa isang tauhan upang siya na ang mag-ayos ng sasakyan. Saka ako ay giniya papasok. Welcome Mr. and Mrs. Alvarez. Sabay-sabay na ani ng mga ito. Ngunit nilagpasan lang namin ang mga ito at nagtuloy-tuloy na sa pagpasok. Kahit bahay namin ito ni Emmanuel, ay kailangang iisang silid pa rin ang gamit naming dalawa. Kaya naman, nang makarating sa master bedroom, ay agad nitong ipinakita sa akin ang isang secret room kung saan makakapasok lang doon kapag itinulak ang isang cabinet. Katulad ng ayos ng unang silid ay ganon din ang makikita mula sa secret room. I'll stay here, imporma ni Emmanuel sa akin. Sure, tugon ko rito, saka tumalikod at bumalik sa silid na gagamitin ko. Lumabas din agad ito ng secret room at sumunod sa akin. Nagtungo ako sa balcony at bahagyang tumungkod sa railings para pagmasdan ang bakuran. If you want na mag-garden ay pwede. Tumabi ito sa akin at sabay naming pinagmasdan ang malawak pang bakuran. I don't like it. You can still to do the things that you love to do. Hindi ko hahayaang may masilip silang butas, Emmanuel. Nandito ako hindi para gawin yung mga namimiss kong gawin. Nandito ako dahil maniningil ako. Kung kailangan buhay nila ang singilin ko, makuha ko lang ang satisfaction na hinahanap ko, ay wala na akong pakialam. Kung hindi naman nawala ang anak ko, baka nga mas piliin kong palayain pa si Daniel at hayaan silang magsama ni Katrina. Kaso pati ang anak ko nawala sa akin. Pati ang anak ko nadamay sa kademonyohan nila. I'm here for you. I know, ikaw ang naging gabay ko sa pagbangon ko. Salamat, Emmanuel. Hindi ako maniningil sa mga naging tulong ko sa'yo. Sapat nang ipangako mo sa akin na sasama kang pabalik sa isla pagkatapos nito. Doon pwede kang maging masaya. Doon wala na magpapaalala sa'yo ng nakaraan mo. Of course,
Hindi naman ako si Carmela na tatanga-tanga. Ako na si Isabela Alvarez, your wife, na marunong mag-isip, tuso, at hindi magpapakumbaba sa kahit na sino. Perfect, usal nito. Ginagap nito ang kamay ko. Gawin mo ang lahat para masatisfied mo ang sarili sa revenge na to. Kung saan ka masaya, Isabela. Pagkatapos nito, pwede na nating ipawalang bisa ang kasal natin. Natawa ito. Bukod sa kasal na nakatala 5 years ago na pinatrabaho nito sa tauhan upang maging legal, ay nagpakasal ulit kami sa ibang bansa habang gamit ko ang pangalang Isabela. Cathy, nice to meet you. Ngiti-ngiti na ani ko saka nakipagbeso-beso rito. Nag-aya itong magkita kami sa bagong bukas na restaurant nang malaman itong dumating na kami sa Santa Estrella. Have a seat. Ngiti-ngiti na ani ni Cathy. Padating na rin si May, na traffic lang. Nang makaupo ako, ay agad na lumapit ang waiter upang kunin ang order ko. So, dito na ba kayo mag-asawa magstay? Tanong nito na waring excited pa. Well, alam mo naman ang buhay namin mag-asawa. Hindi kami napipirme, may mga negosyo kaming kailangang asikasuhin din. Wala kayong planong mag-baby? Not now. Sagot ko rito, saka iginala ang tingin sa loob ng restaurant. By the way, congratulations dito sa restaurant mo. Thank you. Maswerte na talaga ako at ako ang nakakuha ng pwesto na to. Nung unang kita ko pa lang dito ay hindi na talaga ako nag-atubiling hiyakatin ng owner na ipaupa sa akin. Buhos kasi ang tao dahil ang pwesto ng restaurant nito ay napapagitnaan ng halos 5 matataas na gusali. My gosh, nakarating din. Dinig namin ang tinig ni May na palapit kaya lumungin agad kami dito. Isabela? Gulat na ani nito sa akin. Hi May. What are you doing here? Well, dito na muna kami magstay ng asawa ko. May inaayos kasi kaming business dito. Wow, that's awesome. Bahagya nitong hinila ang chair sa kanaupo. Alam kong may meeting si Daniel sa restaurant 1 oras mula ngayon. Kaya naman, upang hindi halata ay maaga akong nagtungo. Nagkakwentuhan lang kami ng mga ito nang makita kong lumagpas sa pwesto ko ang inaabangan ko. Dumiretso ito sa bakanting table kasama ang sekretary nito. Bahagyang nilandaan ko ang tawa upang makuha ang atensyon nito. Sinasadyang hindi tumingin dito, kunwari abala sa pakikipagkwentuhan kina May at Cathy. Well, hindi na ako magugulat kung for the 3rd time pakakasalan ka ulit ni Emmanuel. Mahal na mahal ka talaga ng lalaking yun. Baka masermonan ko na siya, hindi naman niya kailangang gawin yun. Pero dahil mahal ka, nag-e-effort siya. Si Cathy ang sumagot at ngiti-ngiti sa akin. Siguro'y gano'n naman talaga sa isang relasyon. Nagbungis-ngisan kaming tatlo nang bigla na lang may malapot na bagay ang naramdaman ko sa ulo ko. Marahas ang naging pagsinghap ng gulat na si Cathy at May. Si Daniel na ngayon ay napatayo at mabilis na lumapit sa pwesto namin. Hindi ko nilingon ang may gawa pero marahan akong tumayo. Lumikha ng ingay ang marahang pag-usog ng upuan. Dinampot ko ang table napkin at marahang pinunasan ang umaagos sa noo ko. Saka hinarap ang may gawa. Anong ginagawa mo rito? Galit na ani ko kay Katrina. Hawak na ito ni Daniel at pinipigil dahil mukhang galit na galit. Stop it! Saway ni Daniel sa asawa niya. Bahagya akong ngumiti saka dinampot din ang juice na hindi ko pa nababawasan. Saka isinaboy sa pagbumukha nito. Honestly, hindi naman kita kilala. Pero bakit parang triggered ka sa akin? I'm sorry Mrs. Alvarez. Seryosong wika ni Daniel pero hindi iyon enough sa akin. Muli kong dinampot ang isa pang juice. This time, sa mukha naman ni Daniel itinapon iyon. Mukhang hindi nyo alam ilagay sa lugar ang mga ugali nyo. Dapat kayong matutong magpakumbaba, lalo't mas nakakataas ang kaharap nyo. Kung hindi mo kailangang rendahan ng asawa mo, ay suggest na bumili ka ng kadena at itali mo siya sa bahay nyo para hindi tumatahol kahit na sino without valid reason. Sinulyapan ko si Cathy at May na ngayon ay nakangisi na. Alis na ako. Next time, Cathy, maglagay ka ng signboard sa labas para makita agad nila na bawal ang hayop dito.
Dinampot ko ang bag ko at iniwan na ang mga ito. Nailing pa ako nang lagpasan si Tina na ngayon ay naluha pa sa sobrang inis. Mukhang trete na agad ito. Bitawan mo nga ako. Hila-hila ni Daniel si Katrina patungo sa kanilang sasakyan. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Makikita ko pa pala ang drama ng mga ito sa parking lot. Habang marahan kong pinupunasan ng buhok ay pinagbasdan ko ang mga ito. Katrina, will you please stop? Mukhang nagpipigil lang si Daniel. Paano ko gagawin yun, Daniel? Bumalik na siya. Maghihiganti siya sa mga ginawa natin sa kanya. Natuturete ba ito lalo't pwede kong palabasin kung itinulak niya ako? Well, pwede naman. What if hindi siya yun? Kailangan natin ng asawa niya para maisalba ang negosyo natin. Hindi ka dapat gumagawa ng ganong hakbang. Frustrated na ani ni Daniel na napahilamos pa sa palad. I'm sure, si Carmela yun. Kilala ko ang kapatid ko, Daniel. Kahit ilang taon pa ang lumipas, makikilala at makikilala ko pa rin ang kapatid ko. Naiiyak na wika ni Katrina. Pinapacheck ko na ang identity niya. So relax, huwag kang magkalat at wala akong time maglinis ng kalat mo. Stress na wika ni Daniel sa kapatid ko. Hindi ko napigil ang ngisi at bahagya pang napailing. Imbes na sikasuhin mo ang anak natin, narito ka. Alam mo bang may meeting ako ngayon? Meeting? Baka naman sinusundan mo si Carmela. Hindi si Carmela yon. Asawa yon ni Mr. Alvarez. Kailangang ayusin mo yung ugali mo. Malaking tao ang asawa ni Isabela na iyon. Hindi tama yung attitude mo na bigla-bigla ka nalang sumusugod. Paliwanag nito sa babae. Naniniwala ka bang hindi talaga si Carmela yon? Oo, sagot ni Daniel, pero base sa pagkakabigkas nito ay nag-aalinlangan. Siguraduhin mo lang, dahil oras na iwan mo ako sa ere dahil lang naguluhan ka, hindi mo na kami makikita ng anak natin. Banta nito saka sumakay ng kotse. Naiwan sa parking lot si Daniel na napahilamos sa mukha gamit ang palad niya. Binuksan ko ang bintana na mukhang nakuha naman ng ginawa ko ang atensyon nito. Gulat ang lumarawan sa mukha nito. Pwede ka bang sumakay muna rito? Gusto kitang makausap. Formal ang tinig na ani ko rito. Nasa mukha nito ang pag-aatubili. Pero pinalabas ko na ang driver at bodyguard ko para may privacy kaming dalawa. Nang sumakay ito sa tabi ko sa backseat ay marahas pa itong napabuntong hininga. Sino ba itong si Carmela na ito para mapagkamalan ako ng asawa mo na ako raw yun? Seryosong tanong ko rito. Hindi mo na kailangan pang malaman. Bahagya akong napabungis-ngis, iyong bungis-ngis na nakakaloko. Are you sure? I think kailangan kong malaman dahil hindi naman susugod ng ganun ang asawa mo kung walang malalim na dahilan. I'm Isabela Alvarez, asawa ni Emmanuel Alvarez. Hindi ako mahilig humingi ng tulong sa asawa ko sa ibang bagay. Pero kung patuloy na gagawin ng asawa mo yan, wala akong choice kundi magsabi kay Emmanuel. I'm really sorry. Kakausapin ko siya. Ipinatong ko ang palad sa hita na lalaki, sabay harap dito at marahan itong ngintian. Ang palad ay marahang naglandas sa hita nito. Sure, kausapin mo siya. Bahagya itong napaayos ng upo. Pero hindi nag-abalang tanggalin ang palad ko sa hita nito. What are you doing? Kabado ba ito? May epekto ba ang simpleng paghaplos ko rito? Dating, naglalaro ang ngiti sa labi ko. Halata ko na naapektuhan ito, kaya ipinagpatuloy ko ang marahang paghaplos dito. Masama akong magalit. Sa lahat ng ayaw ko ay yung mga babaeng parang aso na tahol ng tahol kahit wala namang ginagawa ang tao sa kanya. Rendahan mo ang asawa mo, Daniel. I will. Tinanggal ko ang palad na humahaplos sa hita nito. Leave. Biglang cold na tinig na utos ko rito. Napipilitan pa atang umalis ang lalaki. Saka bumalik ang 2 tauhan. Hindi na kailangan ng hudyat ko dahil alam na ng mga ito ang gagawin. Napangisi ako. May epekto ang ginawa ko sa lalaki. Dahil kita ko ang pagsabunot nito sa buhok na waring natauhan nito hanggang sa makaalis kami sa parking lot.